ang ginbalay sang aton simbahan para nga madepensahan naton ang aton pagtuo. May ara bala kita nga mabasahan sa Biblia kung sa diin ang mga early Christians nagatuon sang apologetics. Ma'am Megs, basi may ara kita dira. Yes, no, Sister Rebecca, no, dugang ko lang anay, bag-o naton nga daydayon, kag basahon, no, halin sa aton balaan nga kasulatan, ang nahanungod sa apologetics, kung may aragin man kita sa Bible, no, nga pag-defend sang aton nga pagtuluhan, sa Binuhatan, Kapitulo 22, versikulo 1, si St. Paul, no, nagsiling, mga utod kag mga ginikanan, pamatiin ninyo anay ang akon mga rason sa pag-apin sang akon kaugalingon. So si St. Paul, naghambal, no, nga kay hambal kay ni Sister Lauren, no, apologetics from the Greek word apologia, it means to defend your faith. So si St. Paul, kay balugid kita nga isa gid ini siya ka maayo gid siya nga ano, no, nga Catholic defender. During that time, sang ni-imprison siya, amo na ang iya nga dinalan nga gingamit, no, ang mabasa naton sa Acts chapter 22 verse 11. Kung sa diin nga naghambal siya dira, hear my defense. So defense, kung aton nga sayuron, apolohiya, so pamatii ang akon mga rason. So during that time, sa gina-defend nila ang aton nga Catholic faith, may ara nagaliya sila may ara kita mabasa sa Biblia nga gina-encourage ni St. Paul ang iban nga kaangay sa iya to defend sang aton nga pagtuo. Kaya hambali nga, pamatiin ninyo anay ang akon nga rason. So, each of us is invited by St. Paul to defend our faith. So, let us listen to one another. Mamati kita kung nga nga may amusini nga, may pagpanguros nga, may mga images kita. So, si St. Paul, isa kahuara naton tanan nga, nag-encourage siya sa aton to defend our faith, to give reason. Why nga kami nga Katoliko, may ustya kami sa amon nga pagkalawat, may pagluhod kami ginahimo. So, isa ina karason, kung nga nga kita man, no, bilang mga Katoliko, gina-encourage kita to defend our faith. Nga agod nga papag-unon pagid naton ang aton nga pagtuo, agod nga kung makasugata kita sang mga utod naton sa iban nga pagtuluhan, hindi kita nga maglanga-langa sa pagsabat sang ila nga mga palamangkutanon, kag mapapag-on bagid naton ina nga depensa naton. Ara ina mabasa naton sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15, no, nakasulat dira. Pero padunggin ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon, subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tion, sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sang paathag, nahanungod sang paglaom nga yara sa inyo. So, sa nahambal ko na kaina, we are encouraged sa aton balaan nga kasulatan, no, manginhanda kita sa pagsabat sa mga tao nga nagapangayo sa aton sang pagpaathag sang mga bagay nga makahatag sa ila sang paglaom. So, importante gadya nga tun-an naton ang apologetics kay pinaagi sini makahatag kita sang mga sabat, sa nanari-sari nga palamangkutanon, sang aton mga kauturan sa aton, sa iban nga pagtuluhan, kag ilabi na gid sa mga utod man naton, nga mga Katoliko man, nga kulang pa ang pagtuo. Mga Katoliko nga hindi man ganit makahibalo, kung nga akinahanglan magsimba. Nga akinahanglan nga magpangamuyo kita sang Santo Rosario. So, ang apologetics gin-design, hindi lamang ya sa mga kaparian o kung sa mga tao, mga ministro nga yara sa simbahan, kundi gin-design ini para sa aton tanan bilang mga Katoliko nga nagatuo kay Hesukristo. Agud nga matun-an naton nga depensahan ang aton nga pagtuo. Kay pinaagi sa paghimo naton sini, sa pagtuo naton sang iya pulong, kag sa pag-defend naton sang aton pagtuluhan, nagahatag kita sang pagpasidungog sa aton nga Ginoong Dios sa bugos naton nga tagipusoon. Kay kung wala naton gina-value, kung wala naton ginahatagan sang balor ang aton nga Ginoong Dios, nga ang matuon pa kita sang apologetics. Nga tun-an pa na yan naton nga ang Katoliko galuhod, nga ang Katoliko may imahin kung bali wala sa aton si Kristo. Ugaling tungod luyag naton nga maghatag sang kadungganan sa aton nga Ginoong Dios. Among nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15,
Amo na ang rason nga ang kinanglan nga tun-an naton ang apologetics agud makahatag kita sang tama nga pagsabat kag pagpaathag sa tagsa kapalamangkutanon sa mga panghuna-huna sang aton mga kauturan nga yara pa sa pagpangduha-duha kag makahatag kita sang inspiration kag paglaom sa ilatanan. Do you agree with that, Sister Rebecca? Oo, agani man Ma'am Megs kay sa iban abi naton nga mga kauturan kun ang balo naton nga apologetics ang yara sa ilaya nga sulod sang painuino madibate ti hambalo na nila kita nga hindi kami sinaya hindi kita madibate kay pareho malang na nga Dios ang aton ginatuuhan nga man madibate pa kita pero gali suno sa imo man nga ginhambal nga hindi siya necessarily nga madibate kundi magsabat kag magpaathag kung ano ang pagtuo nga yara sa aton hindi bala si Sir Lauren? Yes no, kag dako gid no ang mabulig sining apologetics no labi na gid sa mga kauturan nato no nga nagapangduha-duha may mga confusion kag doubts na when it comes no sa ila nga pagtuo no kag so bisan ako gani no personally no naka-encounter man ko dati no nag-abot man sa punto nga damo man ako na sang doubts sa akon nga of course no bilang isa ka Katoliko kay tungod no madamo ang naga-questions no sang ato no sa to ginasagin panghambal ni Sister Omega no mga most kumbaga no mga frequently asked question no about sa mga ribulto nga nagapangamuyo kita no sang Santo Rosario kag madamo pa gid no nga mga palamangkutano na hanungod sa aton nga pagtuluhan bilang isa ka Katoliko kag amoy na no nga ang apologetics no isa gid ini ka importante nga field no para nga of course no mapabakod ang aton nga pagtuo man bilang isa ka tawo. Kag kita mismo makahibalo kun nga ang amo ini ang ginapaobra sa aton sang aton simbahan nga kinahanglan naton mag-attend sang misa nga kinahanglan naton magpangamuyo di bala kay kun hindi aton napagtun-an kita gani mismo hindi aton masabat kung nga amon ang naobra naton sa simbahan hindi bala gani siliwaton taha nga ang apologetics hindi ina siya para magdebate, mag-away sa iban nga pagduruhan kundi para mahibaluan naton kung paano naton sabton ang aton mga kauturan hindi lang sa iban nga pagtuluhan kundi ang aton mga kapareho nga mga Katoliko kay mostly hindi man na sila magsaylo kung nahibaluan man naton kung paano naton ipahatag sa ilang aton pagtuo. Okay, so sa sini may mga nagahambal nga ang mga pari lang ya abi ang nagatuon sang apologetics kay ila inaya ulubrahon ang magpaathag sang aton pagtuo sa aton. Pero diri mabalaan naton nga hindi lang man gali mga lalaki ang nagatuon sang apologetics kay may ara man nga mga babayi kag nga abala Sister Lauren kinahanglan naton nga mga babayi kinahanglan sa mga babayi nga Katoliko nga tun-an ang ila pagtuo. Yes, no, sa sinino nga field sang apologetics, kay mostly abi no Sister Rebecca nga makita naton no sa field sang apologetics kay kumbaga dominante ang mga lalaki no sa sini nga field kung no kalabanan nga makita naton mga lalaki kag kisa lang kita na makikita sa mga babayi no sa amo ni nga field. So amo na ang mga dati. Kag amo na no ang dapat nga gubuon naton nga mga pananawan kumbaga nga hindi lamang no lalaki ang pwede sa amo ni nga field kundi babayi man o kung lalaki. So pwede gid kita yan no nga makatuon no sa pagdepensa sang aton nga pagtuluhan. Sister Megs, may ara ka bala nga ikadugang sini kay kapareho ka manamon nga babayi nga nagatuon man sang apologetics? Sa una nga panahon no, kung balikan naton ang nakasulat sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 12, ang hambal dira, wala ako nagapahanugot sa mga babayi sa pagpanudlo ukon sa paggahom sa mga lalaki. Kinahanglan maghipos sila. So during that time, kung baga wala ginahatagan sang privilege ang mga kababaihan sa paghambal. So ang may otoridad lang amo ang mga kalalakinhan. Kaya hambal gani sa kung may asawa ka na no, ang hambal dira. Ang tagsa ka mga asawa dapat magpailob sa ila tagsa ka mga bana. Pero sa aton subong moderno nga panahon, nga kung sa diin madamo na sang mga bagay ang naga-come up sa kalibutan, aya na ang social media, nga amo ang may dako nga impluwensya sa aton mga kabataan, kag amo ang may dako nga impluwensya man kag rason, kung nga madamo sang mga pamilya ang naguba. Rason kung nga madamo sang mga kabataan ang nadulaan sang paglaom na nga mag-eskwela. Madamo sang mga kabataan ang nalulong sa nanari-sari nga bisyo.
kinahanglan na gidya nga ang mga kababainhan ilabi na gid ang mga ginikanan kaangay sa ako, no? Kay ako ya nanay na ako, may mga kabataan na ako. Kag bless gid ako ya kay dulubli ang ginahatag ni Lord, may kapid ako. So sang una hindi man ako amo ni katutom sa pagtuon sang pulong sang Dios. Hambal ko gani sang una, wala ko ya nagasimba, kag wala ko ya kabalo kun gainano na dayang mga tawo sa sulod sang simbahan. Na-inspire ako sa pagtuon sang pulong sang Dios sang nakilala ko ang akon nga bana. Nang nagdako ako sa pamilya nga hindi man sila nga wala kami kapati nga may Dios. Ugaling hindi lang gid ya kumbaga palasimba kag palapangamuyo ang ako nadak-an nga sa isang pamilya. Ang sang nakilala ko ang bana ko, isa siya ka lay minister sa amon nga simbahan sa Pontevedra. Na-inspire ako sa pagsimba. Kay sang actually ang amon nga love story no Sister Lauren and Sister Rebecca nagumpisa sa text man sang una. Kay sang una wala pa man Facebook, so naga-text lang kita. Nag-meet kami sa simbahan, Domingo atong adlaw may misa. So hambal niya ara siya sa altar, nalibog ang ulo ko, sinong ara sa altar, pare malang ang nakita ko. Syempre hindi ka kita pala simba. Wala kita kahibalo nga may mga lay minister pagali dira. So isa siya sa layman. Sa nagkilalahay kami, na-inspire ako sa pagsimba. Then sang nag-asawa kami, may mga kabataan nga ginhatag sa amon. Didto kag ako mismo ang nag-anuman sa kaugalingon ko nga dapat magtuon ako sang akon nga Catholic faith, sang aton nga Catholic faith. Kay tungod ang mga kabataan ko nagakadako, nagkasalamuha sila sa iban. One time, ang bata ko naghambal, Mama, ang amon bala teacher sa school, wala gapang ros. Hay aman kita mag-pray, gapang ros kita. So doon na anuman ako, anong isabat ko sa bata ko? Kay syempre, balaan naman nato, no? May lain-lain, kita yung mga relihiyon na narisari ang relihiyon dere sa aton. So na-wonder, ano ang dapat ko nga isabat sa bata ko nga aya ang Katoliko, gapanguros nga asimam niya, wala gapanguros. So dito, kag daw na-encourage ako to study the Word of God. Kaya nga, bilang isa ka iloy sang panimalay. Sa aton nagaumpisa ang pagtudlo sang Kristohanon nga pagtudlo sa aton tagsa ka mga kabataan. So lain gidya, kung kita nga ginikanan, may ara kita sang ihibalo sa aton nga pagtuluhan. Kaysa tinion nga wala naton ginapaabot, kung ang aton mga kabataan may ipamangkot sa aton, dapat handa kita sa pagsabat sina sa ila. Kay bilang ginikanan, hindi lamang naton responsibilidad ang pagpakaon, pagpatuon, kag paghatag sang ila kinanglanon. Isa ka katungdana naton, kag dako ginaton nga responsibilidad ang pagtudlo sa ila sang Kristohanon nga pagtatap kag pagpangabuhi. Gani didto kag na-inspire ako nga ay dapat kinanglan ko gidya magtuon nga aya nga gapangros kami, nga nga galuhod, nga nga nakikita niya sa mga bata ko ang nanari-sari nga imahen ni Jesus Christ, ang nanari-sari nga imahen ni Mama Mary. So it is an inspiration sa akon bilang nanay ang pagpamangkot nga adto sang bata ko. Kun nga ana nga na-encourage ako nga tun-an ang apologetics. Kag at the same time, kung nagatuon kita sang pulong sang Dios, makahatag kita sang advice sa aton teenager nga mga kabataan. 3 na akon bata nga babae. May dalaga na ako duha, ang isa na 9 years old. So syempre hindi ta malikawan, may mga crushes, may naga-text, may naga-chat. So nagapangayo sang advice, Mama, may nag-chat sa akon, naghambal amo ni amo na. So dapat ipaintindi ta nga paano kita maka-advise sa ila nga anak ang nabatsagan mo sa imo tagipusoon ng sa subong ano lang na infiltration kaya ang matuod yang gugma amo nga ang gugma nga makabatas, ang gugma nga mapasensyahon, ang gugma nga malulo. So hindi ya bastos ang gugma. So kung wala kita nagatuon sa apologetics, mabudlayan kita sa pagtudlo sa aton bata. Pero kung napunaan kita sa pulong sang Dios, may ara kita sang ihatag kag itudlo sa aton kabataan. Kaya mo na galing halambalo, no? You cannot teach what you do not have. So bilang iloy sa panimalay, professional ka man o kung hindi, may tinapusan ka man o kung wala. Isa ka pinaka-importante nga bagay
nga matudlo naton sa aton kabataan magluwas ang mga hilikoton sa sulod sang balay, amo ang pagtudlo sa ila sa pagtuon kag pagdepensa sang aton nga pagtuluan kaysa pag-abot sang tinion nga magwa sila sa kagsa naton kapanimalay nga yara sila sa gwa. May ara sila sang kapyutan nga paglaom tungugin tudlo naton sa ila kagin pakilala naton sa ila si Kristo nga kung ano ang magkahanabo sa ila, ano man ang ila masugata nga problema sa kabuhi, may isa ka Dios nga nagabantay kag magabulig sa ila. Amo na subong ang problema sa aton mga kabataan, no? Kung na-observe nyo, Sister Lauren, no? Kag Sister Rebecca, sa bata pa lang nga pag-idaron, may depression na, may anxiety na. So amo ina kun ang kabataan kulang sa paggiya sang isa ka iloy. Di bali na nga wala amay ang panimalay. Di bali madula ang tatay, okay lang na importante ara ang nanay. Kay ang nanay gidya, amo ang magatudlo kag magagiya sa iya kabataan. Kay lain niya ang pagpalangga kag pagtatap sang isa ka iloy. So I encourage everyone bilang iloy, bilang mga estudyante or mga kabataan man. Kaangay no sa kay Sister Lauren, nang bulahan gidyang iya sa mga ginikanan. Kay bisan estudyante parang sa nagtinguha siya nga magtuon sang pulong sang Dios. Nagtinguha siya nga matun-an ang iya nga pagtuo. So, namian gid ko na maglantaw sa mga kabataan nga despite sang busy nga schedule pero may tiniun sa pagsimba. May tiniun sa pagpangamuyo. Kay pinaagi sa sina nga bagay maka-inspire kag makabulig ina sa ila. Do you agree with that, Sister Lauren? Amo man bala ina ang imo nga na-feel sang ikaw nagtuon sang apologetics daw mahapos sa imo ang tanan? So actually no, dako gid yun no katama ang ang nabulig sa ako no sang sining apologetics no kay tungod sang sinino sa pagtuon man no sang aton nga pagtuluhan bilang isa ka Katoliko. So amo man ano ang nagtulod sa ako no nga mangin isa ka practicing Catholic no from nominal Catholic to practicing Catholic. Kay dati so hindi man kuya pala simba. Kay no at the age of kumbaga 3 years ago hindi gid kuya just noon. Kag kumbaga kung wala ako nagapalapit dati sa simbahan. Kag siguro start lang gid no nga naging practicing Catholic ako kay may isa ko ka friend nga or isa ka friend no nga nagpamangkot sa akon no, about sa isa ka Katoliko hindi bala. Pero nga may mga images kamo nga ginasimba nyo kuno si Mama Mary which is hindi man matuod kag madamo pa gid no nga mga palamangkotanon kag bilang isa ka Katoliko no kalain man sa feeling nimo nga hindi mo ma-defend ang imo nga faith kay syempre no that time hindi ka man gani magsimba kag wala ka gid background about sa imo nga Catholic faith kag paagi no sa sining apologetics kag amo manino ang nagtudlo sa akon nga mangin matutong pag sa pagsimba. Kag dira na sa apologetics, no dira man nato ginatun-an kung kung nga for example nung nagasimba kita nga ano ang mga sa halimbawa ang susulod sang simbahan. No, na-familiarize naton kung anong mga practice dira sa sulod sang simbahan, kag dira naton kumbaga ma-appreciate naton ang mga nagakatabo dira. So kuno kag amo na ang siguro ang dako nga nabulig no sang apologetics so mas kumbaga mas nahigugma pagid naton ang Dios mas na palangga pagid naton ang aton nga Catholic faith kag dira mas nadura ang tanan nga mga confusion mga doubts kag yes no amo gid ang siguro dako gid nga nabulig no sa akon sang time no nga nag-start na ko tuon sang apologetics. Okay, kanami gid sang paathag ni Ma'am Megs kag ni Sister Lauren sa ilang mga kung nga kinahanglan sa naton nga mga babayi nga magtuon sang apologetics kag kung ano bala ang mga nabulig sa aton kay sa akon niya nag-start ako ya sadto nga naging nominal Catholic ako kaya nga akon nga isa ka pastora. Ti ang bata niya bali sang time nga ato ang iya nga mama kag papa is naga-serve man sa simbahan. So, pero Katoliko sila ya, ang pakaisa ko lang yung pastora. Daso na nga ako nga hinablos, nagpakita sa akon sang video. Ang video na bala, basi kung malaan ko nga nakitaan naman ang video ni Angelica. Di bala? Okay. So, dito nag-start nga daw, confused na ako. Marako dito nga man nga may amuni nga mga visions balang isa katawo. Dason, medyo, syempre, ang tawag sana,
nagaabot gid sa tion nga nagapangduha-duha kita. So ako amo ina nga amo na nagtulod sa akon nga magtuon man sang apologetics kay ang akon nga mga pakaisa ano gid sila hindi sila Katoliko kag actually ang isa is sa ilaya nga family ang isa hindi ang isa lain hindi lain sang relihiyon ang isa lain man until such time nga pati ang ila ginikanan nga sang una practicing Catholic gid nadala nila sa ila sekta. So until now siguro hindi man rason nga kung nagsaylo sila, masaylo man kami, di bala? Kay ginatugon gid sang amon mga ginikanan nga bisan anong matabo, hindi ninyo pagbayai ang aton nga pagtuong Katoliko. Kay amo ini ang insakto kag diri nakasandig ang aton nga gina-practice ang aton pagtuo. So ina nga mga tinagas ang amon ginikanan, amo gid ina man ang ginabalik-balik ko sa akong paino-ino kay kung hindi ko magtuon di ko magistorya kami sang akong pakaisa basi kung masaylo man ako. Hindi bala, Sister Lauren? So, yes, no? Kag, amo na, no, ang mga, baga, dako gid nga mabulig sang apologetics man no, sa aton. Kay, syempre, ang mga tanan nga mga pagpangduha-duha naton. Syempre, ang tanan no, nga mga palamangkutano naton, no, masabat gid, Sister Rebecca. Okay. So, kung ang apologetics may nabulig sa aton kabuhi, balaan ko nga sa pihak sinatanan may mga struggles kita, may mga pinagdadaanan tayo, hindi bala? Sa aton nga pagtuon, sa imo ya, Ma'am Megs, ano yang imo mga naagyan ang mga struggles mo man sa pagtuon mo sang apologetics? Kung sa struggle lang gid si Sister Rebecca, no, daw sa kanamo gid siya, daw hindi maisip. Pero, amo na ganihan bala ko, no, kaina, nag-start ako to study the Word of God. Kag nag-start ako sa pagtuon sa aton nga pagtuluhan, pero hindi gali mahapos. Galing amo ina, no, ang hambal sang aton nga Ginoong Dios, no, ang dalan padulong sa iya, hindi mahapos. Kag madamo sa mga pagtilaw ang aton nga pag-aagyan. Hambal gani sa sirak. Anak ko, kung ikaw nagahandom sa pag-alagad sa akon, ti ihanda ang imo nga kaugalingon. So, lagi ako ka-expectar, no? Asang nag-upod ako kay Brother Dwayne, isa na siya sa mga inspiration ko kung nga ang naghimudos gid ako nga magtuon man sang pulong sang Dios sila na David Mario kag si Sister Joanne. Ang kabudlay, naman mabudlay kay syempre kung nanay ka, damo ka responsibilidad, especially kung working mom ka, may trabaho ka, tapos pag abot mo sa balay mo may kabataan ka nga dapat tatapon. Ang trabaho mo, kinanglan mo pabitbiton kung kaisa sa balay, kay may mga dates ka nga ginalagas, kay mahambal na si ma'am ni mo, gidlay na gidsubong asap. So, ang ubra mo, ginabitbit mo pa sa balay. So, gaabot ang time nga, hindi na gid ako kabukad sa akon nga Bible. Kag nagabot ang time nga, syempre, tungod masinulundon kita ya, hambal sa Biblia, no, sa Genesis, lakat ka mo kag magpamuad, go and multiply. So, nagduga nga ako mga kabataan. So, isa ina sa struggle ko men kay siyempre sang nagbusong ako sa kapid. Kay kapid gid siya mabudlay na ang magpanglakaton kag magupod kung kaisa sa ila nga study didto sa Sibagwan. So, naguntat ako. So, isa sa mga struggle ko man ang akon nga pagpamata kag siyempre conflict naman sa akon nga trabaho kag nag-eskwela pagid abi ako. So wala na gid ako tiniun sa akon nga pagtuon. Pero bisan na mo na kabisi sang akon nga schedule hambal ko sa kaugalingon ko. Hindi ako dapat maguntat. Bisan wala na ako talk sa radyo kay dati diga DYVR kami sa Divine Mercies ang kabuhi. Hambal ko bisan wala na ako talk sa radyo, bisan hindi na ako makaupod sa pagpanglakaton kay Brother Dwayne nga naga house to house evangelization sila. Dapat tinguhaan ko sa kaugalingon ko nga bisan sa akong trabaho ang mga natun-an ko, magamit ko, kag mapaambit ko sa iban. So, bisan hindi na ako nagaupod sa ila, sa akon magagmay nga mga pamaagi, sa mga tao nga ako nakikilala kag nasugata sa adlaw-adlaw, kung ano man ang akon nga natun-an, ginashare ko sa ila. Nag-serve ako sa amon nga simbahan bilang lector, kag kung kaisa may mga mag-asawa nga nagapangayo sang advice, kay hambal nila, inang amo na kinahanglan nila sang advice sa ilang nga marriage. Wala sila kahibalo, ako man isa sa struggle ko ang akon man nga marriage. Pero tungod sang apologetics, tungod sang pulong sang Dios nga akon nga natun-an,
sa kaluoy niya kag sa iya nga grasya, sa gihapon padayon kami nga gahimakas ang akon nga bana nga kumbaga ma-save ang amon nga marriage. So ang apologetics nakabuligid man sa akon kay tungod sang akon nga mga natun-an nangin inspirasyon ko ini agud nga hindi madulaan sang paglaom kaysa subong madamo sa mga broken family tungod may mga tatay nga nagsaylo sa iban nga balay o kun may mga nanay man nga nagsaylo man sa iban nga panimalay. So, tungod kay tawo man lang kita, nagaabot gid sa aton ang pagtilaw. Kaya mo ganing hambal sa aton nga Ginoong Dios, no? Kung luyag kita nga mag-alagad sa iya, dapat ihanda naton ang aton kaugalingon sa mga pagtilaw kag isa sa dako nga pagtilaw gid nga agyan ko subong ang amon gid nga marriage sang akon nga bana. Pero tungod kay nagatuon ako sang pulong sang Dios, kag na-inspire ako sa mga tawo man nga ako nasusugata sa hambal ko, hindi ini dapat maging kabangdanan agud nga maguntat ako. Kay tungod nakikita sang tawo sa akon nga maayo ako, maayo ang amon nga pagsinalayo pero wala sila kabalo sa likod sina tanan, may pinagdadaanan man kami. Pero thankful ako nga despite sina sang kabudlayan kag mga pagtilaw nga amon nga naagyan, ara ang pulong sang Dios nga nagapabakod sa akon, nga nagahatag sa akon sang inspirasyon nga sa gihapon. Padayon ka sa paghigugma. Padayon na ang pagpatawad. Palaba ang imong pagpasensya. Kay kahibalo na gid kita ang gugma, mapasensyahon, mapinatawaron. So sa gihapon ara, ginaatubang namon ang mga pagtilaw nga duha kami sang akon nga bana kay nagapati gid ako sang nakasulat sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 13, ang tanan magadumot sa inyo tungod sa akon, pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan maluwas. Sa mga verses nga nagahatag sa akon sang inspiration sa pagpadayon kag hindi sa paguntat. Gani bisan ano man nga struggles ang nagaabot sa amon kabuhi. So gina-inspire kong akon kaugalingon, pinaagi silang mga verses nga akon natun-an kag pinaagi man sa mga advice sang akon mga kauturan kay Kristo, Sister Joanne kag si Brother Mario, nakahibalo gid niya sa akon na agyan. So gapasalamat gid ako nga may mga utod ako kay Kristo nga sa tinion nga dugmok ako, sa tinion nga wasak ang akon kaugalingon kag tagipusoon. Yara sila sa likod nakon nga nagahatag sa akon sang kabakod kag ining mga pulong nga akon nga natun-an amo ang nagapapag-un pagid sa akon nga pagtuo. O kanami gid sang gina-share ni Ma'am Megs nga very inspiring gid nga story sa aton tanan kag I hope nga kadamo gid sa aton sang matun-an. Ikaw Sister Lauren, ano man ang imong nga struggles nga ma-share? So siguro no sa mga struggles ko no sa pagtuon no sang apologetics. So syempre no ang mag-exert no sang time kag effort gid. So syempre hindi madali-dali no ang pagtuon. So amo nang pinakabudlay gid no nga part no sang pagtuon kay kinahanglan mo maghatag sang imo nga time para no kag focus. So halimbawa no sa sini nga pagbasa pa lang no sang Biblia. So since para no kumbaga hindi ka man kahatag sang imo lang own nga interpretation. So kinahanglan mo pag mag-seek sang kumbaga para sa exegesis no sa exegesis no nga pamaagi. So kinahanglan gid nato no nga lantaw no sang kumbaga sang mga views man no sang mga biblical scholars about no sa mga hindi mo maintindihan no about sa Bible no kung ano gid balang buot silingon sina. So siguro amo na ano ang mga mabudlay no nga part no sa sa pagtuon nga kag no para man of course no malikawan no nga mahatagan mo sang lain nga pag intindi ang imo nga ginabasa kay syempre no hindi ka lang magdepend no sa imo kaugalingon nga pag-interpret. Okay, so gusto gid Sister Lauren kay kun ang struggles gid nga ang struggle gid nga number one sini is kung paano naton intindihon ang atong mga ginabasa, ang atong mga ginatun-an, especially sa Bible nga hindi man naton pwede nga amo na ang pag-intindi ko, amo na ni siya gali, amo ina nga madamo sa aton nga nagatukod sang iya kaugalingon man niya nga mga grupo kay lain ang iya pagkaintindi, lain man ang pagkaintindi sang iban, hindi bala Sister Lauren? Amo na no so syempre na kung ga-defend ikaw sa imong Catholic faith. So syempre kinahanglan mo gid mag-prove sa mga evidences kag mga proof para mapatihan man no ang imo nga claim
no kag no amo na ang pinaka-struggle man mag-seek or mag-research about sang mga madugang mo pagid no para mapatihan ka man no sang imo nga about sa imo nga nga claim. Kag amoy na gani nga kung damo kita sa struggles, kinahanglan lang gid naton nga magkapyot, magpangamuyo para nga mapabakod pagid ang aton nga pagtuo. Hindi kita mag-give up sa pagtuon kay kanami gid siya magtuon ko kapin kung may mga upod man ikaw nga nagatuon kag palareho kamo nga gusto magsiksang kamatuuran para nga hindi lang aton kaugalingon aton mabuligan kundi man ang aton nga mga kauturan man sa aton pagtuluuhan. So madamo pagid kita mga abyan nga pagaistoryahan nga iga-share sang aton mga kaupod kaalaga diri pagkatapos ang pila ka mga pahibalo. Please stand by. Mga palamangkutanon tuy sa aton pagtuluhan, igadulong sa kahanginan. Ini ang Paatag. Welcome back sa atong programa. Paatag, kaupod sa gihapon ng inyo kaalaga, Sister Rebecca, kaupod ko si Sister Lauren, kag Sister Omega para sa aton nga tupiko, ang mga babayi sa apologetics. Okay, so mapadayon na kita, Sister Omega, kag Sister Lauren, kay ang aton nga pasunod nga pamangkot, sa banta ninyo nga ang kadamo sa gihapon sa mga babae nga hindi interesado sa apologetics nga kun hambalo naton apologetics daw damo sila balibad, madamo sang mga rason kung nga ang hindi sila magtuon. Siguro no sa isa sa mga rason no kun nga may mga amo nino nga nagakatabo. So syempre no siguro lack of female representation in apologetics. Kay hambal ta kagina no nga mostly no dominante ang mga lalaki sa amo ni nga field. Kag kinahanglan gid no sa siguro sa sini nga panahon. So kinahanglan gid nato na mang-encourage man or mang-inganyo man no sang iban nga mga babae. So for example nakita no dapat mangin modelo kita no sa iban man nga mga babayi nga ini gani ang pagtuon sang apologetics na hindi lamang sa mga lalaki kundi pati man sa mga babayi. So amo na no ang pag syempre no siguro hindi man no interesado ang iban kay syempre no ang mga interest nila nagakalain-lain man. Kag para sa ila so siguro boring. Kag so siguro no isa pa gid na sa mga rason kun nga so syempre hambal ta kagina no mabudlay gid ang magtuon. So that is why siguro amo na nga isa na no, sa pilaman ka mga rason kun nga hindi interesado no sa apologetics ang mga kababainhan. Sister Rebecca. Okay, ikaw Mameg, ano ya imo nga mahambal kung nga hindi interesado ang iban nga babae sa pagtuon sa apologetics? Actually, basi maakig sila bala karon sa aton, mambal sila aton na naya opinion. Actually, sa ula pa man ugat tuon ang akong rason, masako ako. May mga, kung nanay ka, isa ka rason mo, wala na gani ko time sa pagtatap sa akon mga kabataan. Tapos ma-attend pa ko Bible study. Ipanglaba ko na lang na, kung nanay ka, muna rason mo eh. Siguro ang iban man ila rason, way gani ko nagtapos sa akong preskwela, takan ko magbalik-balik sang ginatunan sa eskwelahan, tapos patunon nyo pagid kuya sina. Ang mga pilosopo, garason man, hangaman matuon gid ko abi sila sang Bible, kay ginsulat man lang na sang tawo. Ang iban, ang rason, makasimba lang kuya, tama na. Ano pagiday, importante, nakasimba ko. Ang rason naman sang iban, may pagtuo man kuya, hindi ko na nakinanglan tunan. Ang importante, gatuo ka kay Kristo. Gapati ka nga may Diyos. Tama na. So, muna ang nagkalain-lain nga mga rason sa mga tao. Kung ang mga pamatanon naman, siyempre damo man ka mga na-encounter nga mga pamatanon, no? Bisan ano, taka-encourage nga, join ka mo sa Divine Mercy, or upod ka mo to sa mga kabataan nga nagakatekesis. Ang iban nga mga kabataan, ang rason mabasa pa Kuya Wattpad. May Korean novela pa kung nga ginasubaybayan. Hay ano gid dayon akon makuha kung matuon ko sina. Ano gid dayon na mabulig sa ko nami to ya maglantaw ya sang sang teleserye ya. At tumadaan to ako niya crush nga artista ya matapos na to yan da mga ma-attend pagid ko daya sa katekesis. Masimba na lang galing ko sa Domingo. Sa mga rason bala no sang mga tawo nga kumbaga wala gid ya sang interest sa pagtuon.
So, lain-lain man niya ang aton, nga bala ni Sister Lauren, no? Lain-lain ang aton, kwan, nga mga rason, kaag lain-lain, kung baga ang, kung pariyo, bala sa, kwan, sa pagkaon, lain-lain aton taste. So, hindi magka-match. So, hindi man naton masiling wala na sila yan nagtuon kay malain na sila nga tao, or hindi sila yan magtuon kay malain ila batasan. Ina lang gid kay wala pagid yan na buksan sang balaan nga espiritu. Ang ila nga panghuna-huna kag tagipusoon. Buay pagid yan matandog. Ang ila nga tagipusoon kag wala pagid sila yan ma-inspire. Nga tun-an ang pulong sang Dios. Sa nahambal ko gani kagina, no, may dako nga factor ang mga ginikanan nga sa ila kabataan nga dapat nga ang kabataan una nila yatun-an ang paaton nga pagtuluhan, una dapat nila nga matun-an ang pulong sang Dios kag amuna dapat ang una nila nga higugmaon. So isa kadako nga factor kita man nga ginikanan kay kung kita sang aton kabataan sa aton nga nagasimba kita kada Domingo, kung kita sang aton kabataan sa aton nga nagauyat kita sang Biblia kag sang rosaryo kada alas 6, ma-encourage ang aton mga kabataan sa pag-ilog-ilog. Kita yung mga kabataan nga gagmay, inang duha ko nakakapid 5 years old na. Ginaminataan ko na nila kung mag-agi kami sa simbahan. Gapanguros na si daddy nila, gapanguros kami. Guro gaminata man ang duha ka puya. Subong kung magbiyahe kami, may maagyan kami nga simbahan, gapanguros na sila nga duha. Ang ila rason kung nga agapanguros sila, para kuno nga maghalin ang mumo amo nang rason sang duha ka bata. Syempre bata pa lang na sila mo, pero kung ina nga bata sa edad nga ina, pagabot niya sa hamto nga pangidaron bilang ginikanan, kung i-training mo na kag tun-an ina nimo sang aton nga pagtuluan, hindi lang na ang ila nga rason, hindi lang na ang ila nga depensa, kung ang ginikanan magatudlo sang insakto nga pagtudlo sa ila kabataan Kristohanon nga pagtudlo. Kung gabi hindi na sila nga duha magtulog, kung hindi kami magpray, gapadungol ko na akong kisangan, lutoy man ko, halin sa obra, madigamo pa ko, pinadungol ko na kisa kasi cellphone pa ko na man, gachat man ko sa mga important man ako nga mga messages sa group chat. Gahambal na sila nga duwa, mama, buhi ang cellphone, ma-pray na ta. Bisan gapiyong na ang mata sang isa kakapid, gapangagdi gapo na, kay hindi gina sila nga duha magtulog, nga hindi kami mag-pray. Amo nang namian ko man sa akon mga kabataan, nga bisan wala ko nagatudlo sa ila nga dapat ma-pray ka mo, mamuni ka mo. Ugaling kay nakita nila sa akon bilang ginikanan nila. Siguro ilog-ilog nila nga duha. So ako bilang nanay, no, gina-encourage ko gid ang mga ginikanan, let us set as an example sa aton mga kabataan. Kay kung kita sang bata nga wala gani sa nanay gasimba, aga pa to na sa kaliga chismis, sa tatay gani o aga pa to, ato na sa iya mga kumpare gatagay na sang lipid. So ano ang sulundan sang bata nga maayo? Wala. Pero kung nakita sang bata si tatay kag si nanay kamag sa pagsimba kada Domingo, ang bata mailog-ilog, maupod na lang na siya. Kay kita nga ginikanan, may role kita nga ipalapit ang aton mga kabataan sa simbahan kag ipakilala sa ila si Kristo. Amo na ang aton role bilang mga ginikanan, kay ginbugay ina sa aton ang mga kabataan nga ina, ginhatag sang Dios bilang regalo, agod nga saguro naton sila sa Kristohanon nga pagkabuhi kag pagtudlo. So kung ano man niya ang rason sang iban, nga ang natakan sila yang magtuon sang apologetics, kung nga ang natamaran sila ti ila na ina rason. Pero kabay pa, nga sa inyong pagpamati, kag sa inyong paglantaw sa amo, no, subong rabi ni Sister Rebecca, kag ni Sister Lauren, kabay pa, bilang ginikanan, kag bilang kabataan, ma-inspire ka mo namon nga magtuon sang pulong sang aton Ginoong Dios, kag magtuon sang aton nga katolikong pagtuluhan, agud sa pag-abot sang kinion, nga may mag-abot sa aton nga iban nga sekta, nga layluhon kita, nga maghalin sa ilang relihiyon, o kung questionon ang aton nga mga practices bilang Katolik, insigida, makasabat kita, kag makahatag sang aton nga depensa sa aton nga pagtuluhan. Sister Rebecca? Makanami gid mameg sang imo nga mga experiences man partis sa pagtuon kag kun nga ang madamo sang iban sa aton nga wala nagahatag sang atensyon kag wala hindi interesado sa pagtuon sang apologetics, pero masugot gid ako didto ya mameg sa ginahambal sang kapid nga nagatabog sang mumo ang pagpanguros, kay masugot kay insakto gid niya, di ba Sister Lauren? So yes, no, mo na ang
ano man no, sang sign of the cross. Kay nagatabog sang malain nga espiritu. Okay, so sa sini may mga kilala bala ka mo mameg sa Sister Lauren nga mga babayi o kun mga tawo nga sang una very devout Catholic or Katoliko gid pero sang ulihi nakita mo wala na siya nagapanguros wala na nagaluhod. Ano ay ang rason kung nga naghalin sila sa aton pagtuluhan, Sister Lauren? Siguro na mostly no nga manotice naton. No, so syempre tungod siguro mga ano sila mga nominal Catholics kung baga kung hindi pa mo nakabakod ang ilang foundation no, when it comes no sa pag-study sang Catholic faith. So siguro no kung kisaga kaingganyo man sila sang iban man no nga pagtuluhan kay syempre no dito boring hindi boring. So mostly yan nga paglantaw nila kuno sa aton nga mas boring. So pero kung aton gid no id-iron no nga tun-an gid ng aton nga pagtuluan bilang isa ka Katoliko. So dako gid no ang mabulig sini sa aton no mas mapadalom naton ang aton nga paghigugma sa Ginoo kag pagkilala sa iya kag masimba gid naton siya no sang matuod. Pero no kag amo na no kulang sila no sang kumbaga sang doctrinal formation nga ginatawag. So siguro isa man sa mga rason kung kis-anos especially no sa mga malayo nga mga lugar, sa mga hindi na makadtuan sa mga katikista kag mga kaparian, kag wala kumbaga no wala gid sila yung knowledge about sa Catholic faith. So kag amo na kung kis-ano ang isa sa mga rason siguro kay syempre no choice sila. So wala sang simbahan nga Katoliko sa sinang nga lugar. So kag may iban man no nga mga simbahan no sang iban man nga pagtuluhan. So no choice sila kag dira na gid lang ya masimba. Kag so siguro no amo na ang some no iban sa mga rason no kag yes no amo na Sister Rebecca. Ay ikaw ya Ma'am Megs, ano yang imo nga mga nakilala man o kung mga friends nimo, mga kakilala mo nga mga babae nga nagsaylo sa iban nga pagtuluhan, ano man niya ang mga rason kung nga nagsaylo sila? Actually, ang friend ko dati, Katoliko man na siya. According sa iya, kung nga ang nagsaylo siya sang relihiyon, kay wala ko na gatuon sang Bible ang mga Katoliko. Amo na iya nga rason. Kung nga ang naghalin sa to, kay dito ko ya, mga bata pala nga gagmay, ginatun-an na sa mga bersikulo. Mga bata nga gagmay, memorize na ya kuno ang mga verses sa Bible. Gagmay pala nga mga kabataan. Ti sa Katoliko kuno ya, wala kuno ya sang subong sina. Ti hambal ko gani, wala mo lang ya maeksperiensyahan, kay tungod sang tinion nga ginaagda ka man siguro sa pag-Bible study, wala ka man nagkadto. Sometime siguro nga gina-invite ka man nga, may mga katekesis ang mga kabataan pakadtua sa kapilya. Kay may ato didto nga mga seminarista nga magatudlo, wala mo man siguro ginpadala ang imo mga kabataan. So amo nila rason, kay man wala man niya sila nagtuon. Mahamba lang sila nga kalain sa Katoliko kay wala tuya gabasa Bible. Iya lang tuya sang pare, iya ang ila ginapamatian nga tinaga, iya lang ya sang pare nga pulong tong ginapinamatian nila. Wala tuya sila ya sang gabasa sang Bible. Hindi nami diya kay gabasa sila ya Bible. Amo ni ila mga rason, isa pag nila ka rason. Nami diya may banda, sadya diya. Enjoy kami di kay gasaot-saot kami diya, kagakanta-kanta. So sa Katoliko kuno wala. Wala ka lang ya ka-attend Divine Mercy. Wala ka lang ya guro ya nagkadto ya sa Sibagwan. Kay sa Sibagwan may joyful dance man. So, manila mga rason kay ginakumparar nila dito kuno enjoy, may music. Ang iba naman na encourage lang sa paghalin man tungod may ara miyembro sang ilang panimalay nga nagsaylo na didto. Kag didto kuno nila nakilala ang matuod-tuod nga Dios. Kag na-feel gito nila kuno ang presence ni Jesus Christ. Paano nila ma-feel sa Katoliko? Kay wala man gani sila gasimba bisan ang simbahan, ara lang sa tupad balay nila. Paano nila ma-feel ang presence ni Jesus Christ? Kaya sila mismo wala gasulod sa simbahan. Ang iba na inganyo, nakuha sa blackmail, libre ang pamahaw, libre ang panyaga, tidiin ka pa. Kung magsimba kaya sa Katoliko, wala ka to yan ni Father na tagaan inugplite. Dito ya sila, sugaton ka pa sang salakyan. Ay diin ka pa masimba, dito ka sa maplite ka, or dito ka sa libre ka. Tiyan mo na ang mga rason nga ang naghalalin sila ya kay may libre, may offer sa ila nga pamahaw, may libre nga panyaga, kag may sugat dulong ka, tapos ang misa, sa mo siguro na iya nga nagsalaylo sila sang relihiyon.
Okay, so madamo gid man niya mameg sa mga rason ng aton mga kauptanan, mga kauturan naton nga Katoliko sang una kun nga nagsaylo sila sa iban kay may mga kakilala gani ako nga ginoferan siya sang scholarship sa isa ka simbahan, amo ina nga nagsaylo na sila kay sa Katoliko ya wala ko na scholarship, hay basi wala sila nakakadto sa kumbento nag-offer ang aton simbahan sang scholarship, hindi bala Sister Lauren? Yes, no, kag ang aton no simbahan no madamo ini sang mga organisasyon no, which is ang pinaka main gid no nga target is amo nang makabulig sa mga tawo. Actually na so halimbawa no sa mga madre madamo sila no sang mga organizations no ginapatindog, which is no nagabulig sila sa tion nga nga may mga krisis halimbawa mga bagyo. Kag madamo pa gid no nga mga so siguro wala lang gid nila guro no na-explore ang Catholic. So kumbaga kung tun-an gid nato no ang Katoliko no ang aton nga Catholic faith, so siguro hindi naton mahambal nga boring. Kag nga boring no kag hindi nila ko no ma-feel no ang presence sang Ginoo sa Catholic faith. Pero once no nga magtuon na kita, so dira nato no matuod nga mabatyagan ang presensya sang Dios no. So halimbawa sa akon abi dati. So halimbawa no sa na-experience ko sa Blessed Sacrament no during sang consecration of the Blessed Sacrament. So halimbawa na no dati wala ko kumbaga hindi ko ma-feel ang presence sang Ginoo tungod kay wala ako idea or knowledge about sa Blessed Sacrament. So ang first time ko nga pag-attend sina, so since wala gid ko idea kung ano ang Blessed Sacrament, kag kung ano ang simbolo sina, ang significance sina. So ang ginhimo ko ya is nagpanilag ako sa akon nga palibot, kag wala ko kabalong kung nakatingala ko sila kung nga aga hinibi sila. Kung nga kung baga makita mo sila nang mabatsagan nila ang presensya sang Ginoo. Pero ikaw ya, so since ako that time no wala ako kabalo kung ano inagani. Pero so that time so siguro na curious ako, so nag-research ako about so ano ina bala ang Blessed Sacrament. So ano ina siya bala ang gakatabo dira. So sang time nga to then sang second time ko nga pag-attend naman na sang misa during that time sa Iloilo. Kag may consecration of the Blessed Sacrament naman, kag since na may idea or background na ako ng Blessed Sacrament gali no dira presence ang body, blood, soul and divinity of Jesus. So that time no samtang nagalagaw ang pari no dala ang Blessed Sacrament. So since may idea na ako that time, kumbaga may prayers na nag-form dira sa imo nga isip, no, which is no that time so halimbawa ko, Lord, nakita ko sa iban nga tawo nga daw nabatyagan gid nila ang imo nga presensya. So this time Ginoo, since hambal nila, so according sa ako nabasa, so ang Blessed Sacrament, so present ikaw diri, pwede ba lang nga sa sini nga tinion mabatyagan ko naman ikaw. Kag sa dira nga time bala Sister Rebecca, nabatyagan ko gid ang presensya sang Dios. Dira no sa Eucharistia nga mabatyagan mo gid nga daw kaupod mo lang siya. No nagahibi ka nga kumbaga ang nga mabatyagan mo gid siya no nga kaupod mo siya kag wala siya nagabiya sa imo. Kumbaga mabatyagan mo nga nagahibi ka hindi tungod sa mga problema, hindi tungod sa mga madamo nga mga kabugatan or mga kabudlayan nga nagaabot sa imo, tungod nagahibi ka no sa pagpasalamat nga nabatyagan mo ang iya nga presensya, nga nabatyagan mo siya nga matuod gali nga present siya sa Blessed Sacrament, especially sa Eucharistia. So amo na kumbaga ang mga realization ko lang nga ay gali nga importante naton nga hibaluon no ang mga background no sang aton nga Catholic faith, no, especially no ang sa Eucharist. So amo na Sister Rebecca no ang akon man mga na-experience. Actually, Sister Lawrence, insakto gid ina nga man kung hindi nato mabalaan kung hindi naton pagtunaan kung ano ang gid ang essence ng aton Catholic faith, hindi man naton inatanan mabatyagan, di bala? It's just a normal thing sa aton kung wala kita nakahibalo, wala nato napadalman kung ano gid bala ang buot hambalon sang simbahan sa sina nga hilikoton. Kay kung halimbawa nagasinimba kita kada Domingo, it's just a normal thing, di bala? Pero kung gintun-an naton, kung nahibaluan gid naton kung ano gid ang matuod nga kahulugan sa aton pagsimba kada Domingo, then dira nagasulod nga daw mas closer kita, mas manami pagid ang relasyon naton sa Dios sang aton tungod nga natun-an na naton, nahibaluan naton kun nga nagasimba kita. Kag hindi lang basta sa pagsimba kundi pati sa tanan naton nga mga pagtuluhan bilang Katoliko, kay madamo kita sang mga hilikoton bilang Katoliko nga kung hindi naton mabalaan kung ano gid bala ang rason sang simbahan nga agi na paubra ini sa aton nga may mga amo sini, hey, it's just normal thing pareho sa mga procession. Naga-attend kita sang procession tungod lang nga naga-attend kita,
Because nga may mga kaupdanan kita nga gusto man mag-attend sa procession, may upod kita. Pero kung nahibaluan naton nga ang procession gali is not just walking forward, hindi lang yang nga nagalibot-libot sa palibot sang banwa, but there's a deeper meaning. So kung nahibaluan na naton kung ano gid bala ang yatudlo sang simbahan parte sa procession, then nagahatag ini sang mas madalong makahulugan man sa aton bilang mga Katoliko. Hindi bala, Ma'am Megs? Yes, no, I agree to that, no, Sister Rebecca. Kay lain gid man niya kung ang imo nga tagipusoon na punaan sang pulong sang Dios, kag lain gid man niya kung nakatuon ka sang imo nga pagtuluhan, kay just in case may masugata ka sa dalan nga iban nga sekta nga gulpi lang gid sa magpakalain sang aton nga pagtuluhan, ina ginaatake nila permi si Mama Mary, kag ang hindi gid nila malimtan nga topiko ang mga imahe naton. So bisan gasakay ka lang daya sa bus, makabati ka lang tuya nga udo ginaatake nila tong amon nga pagtuluan, makasabat gid sa ikaw kung may ara ikaw sang knowledge, kung may ara ikaw sang ihibalo sa aton nga pagtuluhan. Gani hindi lang nga magpaukoy-ukoy, kaya mo to gani kaina, no, ang hambal nato, no, sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Dapat mahanda kita sa tanan nga tion, sa pagsabat, kag sa paghatag sang pagpaathag sa mga tawo nga nagapangayo sa aton. So dapat always prepared kita ya nga inang kung mag-abot bala nga daw ara na sa ital-ital. So may ara ka gid bala nga idepensa sa aton nga pagtuluhan. Actually, isa malang nadakasekta ang permi nagaatake sa pagtuluhan naton nga mga Katoliko hindi gina sila ya balaya maguntat bisan ano ka balik-balik sa ilang wala gani na yan namon ginasimba ang imahen, kamo malang yan naga-ininsister nga ginasinimba ina namon, hindi gyapon sila maguntat sa pagbinatiko sa aton. So isa man ina ka inspirasyon, no, sa aton tanan nga dapat gid magtuon kita sang aton nga Katolikong pagtuluhan. Kay dapat kahibalo kita magsabat kun nga ang may mga amo kita sina nga mga practices sa aton simbahan, no, kun nga ang may ara kita sina sang pagpangalawat, kun nga ang kinahanglan gid nga magpakasal kita sa simbahan. Kaya ang iba nga mga sekta why na gani sila, wala sila yaga pakasal sa simbahan, kakasal-kasal lang sila sa ila. Kay ila rason, valid na kuno yung magpakasal ka lang sa civil, kay legal na ina gani kuno mas mapag-un pa na sang sa kasal sa simbahan. Amo man na ang rason sa mga Katoliko nga Bertoldo Ulo. Hindi magpakasal sa simbahan, bisan ano mo kasulit-sulit sa pagpaintindi sa ila, nga kinahanglan gid nga magpakasal ka mo sa simbahan, tila rason gabulagay gani ang kasal sa simbahan nga 10 years or 15 years na, mayad pa kami nga wala makasal, going strong. Ote, amo nang mga rason sa mga Katoliko nga mga Bertoldo Ulo, pero wala sila makahangop, kag wala sila makaintindi nga pinaka-importante ya ang bendisyon kag basbas ang aton nga Ginoong Dios. Nga sino ang mas labaw sa imo, ha? Ang tao, ang basbas ang tao, kun ang basbas ang Ginoo. Mas labaw pati sa imo ang basbas ni mayor o ni pastor. Importante gid ya nga bilang mag-asawa magtinguha kamo nga makasal kamo sa simbahan, kay nga agud nga mag-ayo ang inyo nga pagsinalayo bilang mag-asawa kag ang inyo mga pagsinundanay bilang pamilya. Hambal gani naton sa aton nga pagpakasal, hindi lamang nga kamo dira nga duha ang nagpakasal, kundi tatlo kamo. Kaupod ninyo si Kristo. Ganyan mo na kung may pulong ya sang Dios sa aton tagipusoon, kung kahibalo kita magdepensa sang aton pagtuluhan, makasabat kita nga ang nagpakasal kita ya sa simbahan, tungod nagakinahanglan kita ya sang bendisyon sang aton nga Ginoong Dios. Kaya agud sa pag-abot sang problema sa aton kabuhi, ara ang Dios sa tunga naton nga amo ang magahusay sang aton hulusayon sa aton nga mga bana o kun asawa. Amo nagayas lambal ko kaina, no. Wala gid ako nagadula sang paglaom nga maabot gid ang tinion, hindi man gid sila nga happy na lang tanan nga amon nga marriage, no. Natural ina ang inaw ang pag-away-away, natural ang lainay buot, pero at the end of the day dapat naton panumdumon nga ang tawo nga kaupod naton sa sulod sang aton panimalay, amo ina ang gindihon sang Dios ginpreparada kag gintalana agud nga mangin kaupod naton tubtob sa katapusan sang aton kabuhi. Kag sa aton nga pagpakasal, kaupod naton si Kristo nga amo ang satunga naton nga kung ano man ang problema nga magaabot sa aton, ara siya nga magagiya kag magahatag sa aton sang
kasanagan sa mga problema nga aton nga ginapangatubang. So kinahanglan gid nga magtuon kita sang apologetics, agud makahibalo kita sa paggihon kag sa pagpalakat sang aton panimalay, kag makahibalo kita sa pagdepensa sang aton nga pagtuluhan. Sister Rebecca? Wa kanami gid Megs kay sa siningati una ato na nga pag-agdahon ang aton mga kauturan yung mga labi na gid sa aton nga simbahang Katolika nga magtuon man kay sa aton mga kauturan hindi lang niya para sa mga pari ang pagtuon kundi para ini sa tanan kay nga man kung pamangkuton kita sang iban nga pagtuluhan madalagan pa kita ya sa pari kung kasarang malang kita magsabat hindi bala Sister Lauren? So, yes, no? So, siguro ang encouragement man no naton sa ato no mga tagpalamati sa sininga tinion no labi na gid na sa mga kababainan na sinsang topic na naton is about women in apologetics. So aton lang na permit tandaan nung ang apologetics so hindi lang inino para sa mga lalaki kundi para gid inino sa tanan. Kag so siguro no ginaagdagid ka mo na mo no nga to syempre no tun-an nyo man ang inyong nga pagtuon. So nga mag engage man no sa sini nga apologetics no sa pagtuon sa imong nga pagtuluhan para dira no kag dira mo no mas makilala ang Dios, mas mapalangga mo pagid no siya mas na syempre no Sister Rebecca. So hindi naton mapalangga ang Ginoo kung hindi naton siya makilala. So dapat gid naton no nga kilalahon siya no paagi sa aton no nga pagtuon. Kag amo na no kabay pa no nga sa aton nga pagtuon no mangin instrumento man kita no sa aton man no iban nga mga utod no nga ma-encourage man nato no nga nga magtuon man Sister Rebecca. Okay, kay sa aton mga kauturan, ang pagtuon sang apologetics, matuod hindi siya madali. Kay kinahanglan gid nimo mag-set sang time, maglaan sang oras nimo, sang effort nimo para nga magtuon. Pero kung sa mga aton mga labi na gid sa mga estudyante, sa mga young professionals naton, yung mga kaupdanan sa aton nga simbahan, kung masyado gid kamo ka busy, may ara man kita nga Facebook page sang aton paathag apologetics, ang paathag apologetics sang Archdiocese of Capiz, pwede naton siya ma-search kay ara dira ang mga sabat nga upload sang aton nga at sang aton nga ang grupo nga paathag sang aton pagtuluhan kag may madamo man sa mga Catholic faith defenders nga ubra man sang content Sister Lauren kag Ma'am Megs nga pareho abi kay Mr. Curious Catholic, kay Mr. Catholic 721, ang iya sa mga Catholic Faith Defenders. Kung masyado ka mo ka-busy, kag nagasinilpon walang kita, mas maayo nga amo inang aton nga scroll kag basahon para nga bisan matuod nga nagasinilpon kita, may natun-an kita, kag hindi lang hasta kita mag-like kag share sa mga kaladlawan naton nga mga posts. Hindi bala Ma'am Megs? Yes, no, Sister Rebecca. So makabuli gid inaya sa aton no kung nagatuon kita sa aton nga pagtuluhang Katolika no hambal kani ni Sister Lauren, hindi lang nga limitado ang pagtuon sang apologetics sa mga kalalakinhan. Ginaagda kita tanan, babayi ka man o kung lalaki, bata man o kung tigulang, nga magbasa sang Biblia kag magtuon sang aton nga pagtuluhan kay kung kaisa wala kita kahibalo may mga gifts na gali kita. Ugaling wala lang naton ma-discover tungod hindi kita nagpamalibad kita sa ginakat kita mga mag-upod sa Bible study, nagpamalibad kita. So ginakat kita nga magsulod sa Divine Mercy, nagpamalibad kita. So wala kita kahibalo nga may gifts na gali kita nagikan sa aton nga Ginoong Dios. Kag ang tagsa-tagsa sa aton is special mo. May ginhatag sa aton ang aton Ginoong Dios nga nanari-sari nga bugay na dapat naton gamiton suno gani sa Roma kapitulo 12 versikulo 6 tubtob 8, gani dapat naton gamiton ang nanari-sari nga mga bugay suno sa grasya nga ginhatag sang Dios sa aton. Kung ginhatag sa aton amo ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios, dapat naton gamiton ini suno sa aton pagtuo. Kung sa pag-alagad, dapat kita mag-alagad. Kung sa paglaygay, dapat kita magpanglaygay. So ginaagda kita tanan. Nga kung may bugay kita nagikan sa aton nga Ginoong Dios, gamito naton. Hindi kita maghuya-huya, hindi kita magrason nga sila lang tuya kay para lang na iya sa mga lalaki. Kay kita yang mga babayi sa sulod lang kita sang balay, magtatap lang kita sang aton kabataan, kag magtatap sang aton panimalay. No. Tanan kita
Ginhatagan sa aton nga Ginoong Dios ang bugay, kag tanan kita ginaagda niya sa pagpaambit sini nga mga talents, sa pagpaambit sini nga mga nanari-sari nga mga bugay nga ginhatag niya sa aton. Bisan plain housewife lang kita dira, nga ara lang kita sa sulod sang aton balay, kun sa pagwa nimo sa imo usaran, may amiga ikaw nga may problema sa iya kabuhi, may problema sa iya kabataan, kung ikaw may pulong sang Dios, kung ikaw nakatuon sa Bible, sa imo nga paglaygay sa iya, may ara ikaw inspirasyon nga mahatag sa iya. Inspirasyon nga nagikan sa aton balaan nga kasulatan nga hindi lamang nga hearsay o kung nabatian mo lang sa iban. Lain gid ya nga kung may natun-an ikaw, maka-inspire ikaw sa iban kay pinaagi sa pulong sang Dios ang balgani nato no. Ang pulong sang Dios iwag ini sa aton nga pagpanglakaton. So kung may masugata kita nga utod naton nga nadulman sa iya nga pagpangabuhi. Kag kung kita may pulong sang Dios kay kita nakatuon, pinaagi sa pulong nga nagikan sa aton mga bibig, ma-inspire naton siya, kag mahatagan naton siya sing paglaom, kag mapabakod naton ang nagalupaypay niya nga pagtuo. Mangin instrumento kita sang aton nga Ginoong Dios sa pagpalapnag sang iya pulong. Kag ang mga kabataan sa subong nga tinion, hagan-haganon naton ang pag-cellphone. Hagan-haganon naton ang pag-social media, kay ina indi gid makabulig sa aton. Sa baylo, unahon naton nga palanggaon ang pulong sang Dios. Hindi ka mo magpadaso-daso sa ginasiling ninyo nga paghigugma. Kay madamo na ang nagkalapaso sang padaso-daso nga paghigugma. Lain gid ko ng imo tagipusoon ginpun-an nimo sang pulong sang Dios. Kay hindi ka makabatsag sang heartaches. Kag hindi ka matuntuhan sang bisan sin-ula nga mga lalaki. Pagkakita mo sang gwapo, siling mo, muni na sa, he is the one. Kilig-kilig ka to the max. Grabe ang imong pag-blush kay man gwapo. Tandaan naton, ang aton nga Ginoong Dios, wala nagatulok sa itsura sang tawo. Hindi kita dapat magtulok sa personalidad sang tawo. Hindi mo pagtulokon ang iya nga kagwapo. Tandaan naton, ang panulay, gwapo. Gani, proud gid ko yang nga gwapo man akon bana. Hindi kita magpadala-dala sa kaanyag sang isa ka tawo. Kay tandaan naton, ang panulay deceiving. Pwede yato gamito ng iya nga looks, agud na tuntuhon ka. Kay masiling ka, matuod na gid ang gugma nga ako na batsagan. Grabe gid ang tibok-tibok sang akon heart. Hindi ko matulugan kada gabi isang pinanumdum sa iya. Tandaan naton, ang tagipusoon sang tawo suno kay Jeremias, malimbungon. Hindi tanan nga ginabatsag sang tagipusoon matuod. Gani dapat gamito naton ang aton nga utak sa pagbinag-binag kung gugma na balaini o kung balda. Gani mga kabataan dira, mga pamatan-on, no? Kabay pa nga galantaw kamo sa amon subong, no? Kag kabay nga amo nang unahon ninyo nga higugmaon ang pulong sang Dios. Kalimtan nyo anay ng mga puppy love kag kag ay naginhambal yung nga true love na gid niya, hindi pa inaiya ang true love. Unahon anay ninyo ang inyo nga pagtuon kag mas makapaayo sa inyo kung unahon ninyo sa pagtuon ang pulong sang Dios, agud nga ma-inspire pagid kamo. Kay ang aton nga Ginoong Dios kahibalo gid inaiya magpadala sa inyo sang inyo nga one true love sa tamang panahon. Yes, Sister Rebecca? Makarami gid sang imo advice, Ma'am Meg, sa aton mga kauturan kag sa sinina nga tion, since natapos naman nato ang aton mga inugsaysay kag ang aton nga mga viewers man sa aton Facebook Live, pwede bala naton Sister Lauren ma-greet man? Yes, no, mayong gabi gidara no sa ato no mga viewers subong no sa ato no nga Facebook Live. Si Sister She Aguilar Tio, mayong gabi gidara sa inyo. Kag sa kay Sister Jocelyn Biaco, so good evening. So watching ko no. Kag si Sister Florma Agana, so good evening mga kaalagad. So good evening man. Kag sa kay Sister Mela Abugarib, so good evening po. So good evening man. Sa kay Jimbo Baliejo. So thank you gid no sang inyo nga padayon gid no nga pagsuporta sa sinino nga programa no sang paathag. Kag actually na ginagreet man gali nato no ang mga kaupdana nato no sa team paathag no Sister Rebecca
no, kag sa ato no spiritual director kay Reverend Father Itek Diang ko, kag sa assistant na spiritual director nato na si Father Kim Diko, no, kag sa mga members no sang Team Paat Hagog, blessed evening gid sa inyo tanan, no, kag kabay pa no nga padayon ng kita no nga mag serbisyo sa Ginoo no paagi sa sininga programa. Madamo gid nga salamat sa aton mga kaalagad nga To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.